Sabi sa Matthew 7 verse 16, you can identify them by their fruit. That is, by the way they act. Can you pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Dito napakalinaw, malalaman mo daw kung kanino ka dapat nakikinig. Sabi dito, you will know them by their fruit. Napakaraming nagsishare ng word of God, pero bago ka maniwala, ay obserbahan mo daw muna yung buhay niya. They may appear harmless, pero yung mga ginagawa at tinuturo nila ay papunta sa kapahamakan. Pag maganda yung puno, maganda yung bunga. Pag pangit yung puno, pangit din yung bunga. A person's actions reflect their true spiritual nature. Ang hirap nga naman maniwala kung nagsishare ng word of God tapos makikita mo paggabi nakikipag-inuman, o kaya nakatambay sa isang kanto na nagsisigarilyo, o kaya kapag nakakwentuhan mo ay nagmumura or nagiging involved sa mga hindi magandang gawain, maliit man or malaki. So paano mo malalaman kung maganda yung bunga ng buhay ng isang tao? Makikita mo yun if their influence is godly and leads to righteousness or is worldly and potentially destructive. Pay attention to the way they live, kasi ang totoong anak ng Diyos hindi mo makikitaan ng minsan lang naman, konti lang naman, pwede na yan, subukan lang natin, hindi naman masama. Isang malaking question kaagad yun, kasi ang totoong anak ng Diyos ay hindi na nakatingin sa mundo na to. Itong video na to ay para mas maging malinaw sa inyo kung sino ba dapat yung sinusundan natin sa pinapakinggan natin, sa paglago natin sa Panginoon. Sana naiintindihan nyo at sana malinaw ang message ng video na to.